So sabi nga ni Nanay Christy, ang kanyang kasing apelyido, Kalinisan. Kaya hindi siya, nanonood. Kaya naman, Sir Ted, na kalinisan, tas corrupt. Siguro, kumbaga, kung karumihan ang Yun, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay July 22, 2025. Ayon po sa nakalap po nating mga balita, may nagtatangka pong aregluhin. Ito pong kinakaharap ng mga pulis sa Napolcom na administratibong kaso kaugnay po ng missing sabongeros. Ayan po ang ibinulgar ngayon ng ating National Police Commission Vice Chairperson and Executive Officer na si Attorney Ralph Kalinisan. Pero bago natin puntahan ang issue po na yan, tayo po muna ay dumako sa kalagayan po ng ating Kalakhang, Maynila sa kasalukuyan. Talaga pong ang pagbaha ay makikita kahit saan. Nakita ko po doon sa live ng isa kong FB friend sa somewhere in Parañaque. Grabe, hanggang dibdib po yung baha, no? Hanggang dibdib. Hindi hanggang dito. Hanggang dibdib po yung baha. Hindi po nakakatawa yan, pero isang seryosong usapin na sana magawan po ng kaukulang solusyon ng ating gobyerno sa hinaharap. Napakarami pong mga flood control projects sa mga nakalipas na panahon at kahit sa kasalukuyan marami pong mga proyekto na ginagawa ang ating gobyerno, pero mukhang kulang po talaga ang mga ito para po matugunan ang problema na ito sa pagbaha. Ngayon, ano po ba ang aksyon na ginagawa po ng ating gobyerno sa kasalukuyan? Ang ating Pangulo may opisyal po na pagbisita sa Estados Unidos, imbitado po siya ni President Donald Trump at syempre pinagkatiwala niya po sa mga department heads, no, yung mga secretaries po natin, kung ano man yung mga respective po na kanilang mandato, siya naman pong ginaganap ngayon ng mga secretaries na nandito po sa Pilipinas. Isa rin po sa binilinan ng ating Pangulo, bagamat I believe kasama po siya ng ating Pangulo sa Estados Unidos, ay siguraduhin ng Department of National Defense, partikular ng sekretary po nito, na natutuunan ng pansin ang mga pangangailangan ng ating mga kababayang Pilipino. Panoorin po natin ang uploaded video or shared post nito pong si Ashley Garvin mula po sa mga pahayag ni Secretary Gibo Teodoro. Magandang araw po, minamahal nating kababayan. Gusto lang po iulat ng inyong panglingkod na ako po'y binilinan constantly ng ating presidente bago pa man ako umalis na bantayan maigi ang relief efforts, rescue efforts at saka iba't ibang mga coordinated responses ng ating gobyerno dito sa Bagyong Krising. Ngayon po na nandito tayo, ako po'y kausap si General Bronner sa ating Armed Forces of the Philippines at i-coordinate din po niya ang mga kinakailangan ng tulong sa US Indo-PACOM upang magamit po ang EDCA facilities at iba't ibang pang mga kagamitan na kinakailangan na katulong ng ating Armed Forces of the Philippines upang makaresponde sa ating mga kababayan. At bago po yan, kami po ay nag-meeting ni na Secretary Gatchalian, kaya po nakapreposition na po ang mga relief goods. Ngunit ganun pa man, kahit na nandito po kami at nakikipag-usap hinggil sa mga importanteng mga issue, kami po ay nakatutok bilang chairperson po ng NDRRMC at saka OCD sa ating Interagency Coordinating Cell kung saan 24/7 po na nakamonitor at sinusubukan po natin hindi lang po sagutin ang mga pangangailangan ng ating mga nasalanta kung hindi anticipate ang mga susunod pa na kinakailangan gawin. Umasa po kayo na 24/7 po nakatutok ang ating Pangulo at dito po sa Amerika, nandito po ang ating mga counterparts, ang US Indo-PACOM, kung saan nakikipag-usap kay General Bronner upang saan pwede makipagtulungan. Nandiyan na rin po ang Japan at iba pang mga kaalyado natin. Dito po makikita ng ating mga kababayan ang benepisyo ng pakikipag-ugnayan ng mga armed forces para makaligtas sa ating mga kababayan laban sa mga hamon na kalikasan. Yan, napakinggan po natin ang tinig ni Secretary Gibo Teodoro mula po sa Estados Unidos na kahit nandoon po sila kasama ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi po pinababayaan ang ating bansa, ang ating kababayang Pilipino
sa kanilang mga pangangailangan, lalong-lalo na po sa pagsubok na pinagdaraanan sa kasalukuyan dulot po ng bagyong Krusing at nagdulot po ito ng hanging habagat. May papasok din po yata na bagyo kung hindi po tayo nagkakamali. Delta na ang susunod na letra, no? Dante yata yung pangalan po ng bagyong papasok. Pero hindi naman po yan yung tuon po natin sa umagang ito, sa live streaming natin. Ito po ay kaugnay pa rin ng update sa missing Sabongeros. Ang kontrobersiya po na ito na kinapapalooban ng mga personalidad na kilala po sa publiko, katulad po ni Atong Ang, Gretchen Barreto, ng ilang mga politiko na sina Mayor Bernie Tacoy, si Congressman Sunny Lagon, retiradong general na si Lieutenant General Jonel Estomo at ang abogado po ng kampo ni Atong Ang na si Attorney Caroline Cruz. Ito po yung mga pinangalanan ng whistleblower na si Julie Patidongan kaugnay po sa mga nawawalang sabongero, bagamat mariin po nila itong itinatanggi sa kasalukuyan. At hindi po mawawala dyan sa issue yung pagdawit po sa mga pulis na aktibo at yung iba ay na-dismiss na from the service. Ito pong mga aktibong sa kapulisan ngayon, naka-restrictive custody po ito sa Camp Crame. At sinisigurado po ng ating Philippine National Police na sila po ay nandoon lamang at anytime pwede pong sumagot sa kinakaharap po nilang mga administratibong kaso. Kasi last July 14, formally sinampahan na po sila sa National Police Commission ng reklamo nito pong si Julie Patidongan at doon nga po pinangalanan sila. Pero nitong nakaraang araw at kanina, kinumpirma po nito pong si Attorney Ralph Calinisan na meron pong grupo ng mga individual na sinusubukang impluwensyahan ang kanyang ahensya at ito naman po ay kanyang mariin na binabalaan na hindi po siya natatakot at biro nga po sa kanya sa interview kanina ni na Ted Filon ay ang kanyang apelyido ay Calinisan. Kaya hindi po pwedeng mahaluan ng anumang korupsyon o karumihan. Anyway, pupuntahan po natin ang interview sa kanya pero balikan po natin ang balita po na ito. Init sa ita ng whistleblower na si Julie Patidongan o alias Totoy ang mga pulis na sangkot sa pagkawala ng mga sabongero. Colonel Malinaw, Lieutenant Colonel Orapa, Mark Philip Almadilla, Police Major Mark Philip Almadilla, James Aaron Cabillan, PCMS Arturo de la Cruz Jr., PSMS Anderson Orozco Abare, PMS Joey Encarnacion, PSMS Mark Anthony Manrique, PMSJ Renan Polencio, and PSSJ Alfredo Oy Andres, Police Corporal Angel Joseph Martin. Yes, pero retired na siya, si General Escomo. Ayon kay alias Totoy, ang naturang mga pulis ang tagadukot at tagaligpit sa mga sabongero na nandadaya o yung tinatawag na nanonyope. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sabongero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taalik. Marami yan sila actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilala ko naman yan sila sa mukha. Sinabi pa ni alias Totoy na tumatanggap ang nasabing Lieutenant Colonel ng 2 million pesos a month, habang 200,000 pesos naman ang tinatanggap ng Police Colonel. Habang kasama naman anya sa Alpha Group ang retired general nakahati sa ibinibigay na 70 million pesos. Si General Escomo, siya ay membro ng Alpha. Nalabas yung pangalan niya, pero ang nakalagay doon, yung mayor na si Bernie Tacoy, yun ang lantad na pangalan. Ngayon, yan si General Escomo. Isa yan na nag-udyok kay Mr. Atong Ang na boss, patayin mo na si Dundun Patidongan para matapos na yung problema mo na yan. Kasama siya sa hatian na tag 70 million. Pero tatlo yan sila na grupo, siguro hati-hati sila sa 70 million a month. Ayon kay National Police Commission o NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Attorney Rafael Calinisan, reklamong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer ang kakaharapin ng naturang mga pulis. At kaugnay po niyan,
Dahil nga po kasong administratibo ito lamang ang pwedeng panghawakan dito ng National Police Commission, mukhang sa ginagawa po nilang investigasyon, meron pong mga natatakot na individual na baka madamay po dito. Kaya tinatry po nilang subukang impluwensyahan ang desisyon na maaaring gawin po ng National Police Commission. Para po sa mas malawak po na kaalaman tungkol po sa issue na ito, ang NAPOLCOM po kasi ang pulis ng mga pulis. Ito po ay administrative and policy making body ng Philippine National Police. Ibig sabihin, lahat po ng mga ginagawa ng ating kapulisan dapat naaayon po sa mga pulisiya na primary ang gumagawa ng naaayon po sa batas ay ito pong NAPOLCOM. Kapag ang sino mang pulis ay lumabag sa anumang alituntunin sa loob ng organisasyon o mga batas na umiiral sa ating lipunan, pwede po silang ipagharap ng kasong administratibo sa NAPOLCOM at ganun po yung nangyari dito. Ipinagharap po ng kasong administratibo ang mga binabanggit na opisyal ng ating kapulisan, subalit katulad ng sinambit natin kanina, may nag-aalala na baka siya po ay madamay. Kaya sinusubukan po nilang impluwensyahan ngayon ito pong NAPOLCOM. Panoorin po natin sa balita nito pong nakaraang araw bago po natin puntahan yung interview ni Ted Filon kanina kay Attorney Ralph Calinisan. A former local government official and a cockfight arena owner are said to be meddling in a probe into the disappearance of dozens of Philippine cockfight gamers. This was revealed by Rafael Calinisan, the vice chairman of the Philippine National Police Commission. Calinisan did not mention any names, but he vows no one can influence the commission's investigation to result in a cover-up. Di ako papayag, hindi tayo papaareglo. Siguro ang mensahe ko na lang dun sa dalawang grupo huwag niyo na akong subukan. Klaro-klaro po ang utos ng presidente na no cover-ups, no stone unturned. Kami po sa NAPOLCOM hindi papayag na papa-influensya sa kahit na kanino. Hindi po kami natatakot, wala po kaming uurungan. Okay, yan po yung initial na impormasyon na ibinahagi ni Attorney Ralph Calinisan nitong nakaraang araw. At yan po ay sinigundahan niya dito po sa interview sa kanya ni Ted Filon kanina. Panoorin po natin ito at alamin natin yung mga detalye. Bagamat unahan ko na kayo, hindi niya po papangalanan yung sinasabing maaaring dating politiko. Ibig sabihin, hindi na po ito nanunungkulan sa kasalukuyan sa gobyerno. Tapos nang tanungin po dito ni Ted Filon kung saan po ba located ito, ang naging sagot lamang dyan ni Attorney Ralph Calinisan ay malapit sa Metro Manila. Balikan po natin ang interview na ito kanina kay Attorney Ralph Calinisan. Tayo po iistorbo sa kanya sa gitna po ng masamang lagay ng panahon at napakaraming trabaho. Ating kausapin si Commissioner, Vice Chairperson po and Executive Officer po ng NAPOLCOM, Attorney Rafael Calinisan. Good morning po, sir. Attorney. Boss Ted, Ma'am Ruth, magandang umaga po sa atin. Kamusta po sa inyo? Ang gusto namin malaman ay ito pa rin tungkol doon sa missing Sabongeros case, yung ginagawa niyong investigasyon dyan po sa NAPOLCOM. Pero meron po kasi kayong nabanggit, na meron pong mga grupo na lumalapit po sa inyo para ma-impluensyahan itong investigasyon. Pakikwento po sa amin yan. Meron pong dalawang grupo na medyo nagsusubok pong lumapit. Yung pong isa, tumawag po siya. Ang tinawagan po niya isa pong very, very, very close po sa aking tao. Ang pakiusap po niya baka pwedeng matulungan yung mga pulis. Ang sinabi po nung taong tinawagan niya, dalawa. Una, hindi po niya kaya yung si Ralph. Yung pangalawa, kung ano nakalagay dun sa affidavit ni alias Totoy, yun na yun. So sa madaling sabi, sinop lang po nung tinawagan niya, yung pong sumubok lumapit at Tanong, bakit nila sinusubukang kampihan yung mga pulis? Kung sa tingin naman nila walang kasalanan ang mga pulis na yan, wala namang ipag-aalala. Sabi ko nga po sa inyo, dalawa po dyan sa pulis, classmate ko. Classmate ko talaga sa training center, kakumpanya ko. Kaya medyo malungkot talaga ako dito sa pangyayari po na ito na yung class Bandila, ang pangalan po ng class namin PSBRC 2007-005. Company India. Meron akong dalawang classmate na ngayon na lalagay dito sa questionableng sitwasyon. At hindi lamang po itong ordinaryong questionableng sitwasyon kung hindi karumal-dumal sapagkat kung pagbabasihan po natin ang mga pahayag ni Julie Patidongan,
sila po yung dumurukot at pumapatay sa mga nawalang sabungero, 'di ba? Nakakabahala po 'iyon. Sa mga classmate ko na kumakaharap ngayon sa sitwasyon na ito, malamang baka makarating din sa inyo itong programa ko. Kung hindi nyo naman ginawa yan, ako'y nagtitiwala na malulusutan nyo yan. Pero classmate, kung kayo talaga ay sangkot dyan, unfortunately, dapat pagbayaran nyo yan. Sana mali po ang hinala ng taong bayan. Sana mali si Julie Patidongan sa pagtuturo sa inyo. Kasi ang pinaka-concern talaga ng publiko dito ay ang mga pulis na supposedly nagse-serve at nagpo-protect sa atin at hindi po sila mismo yung lumalabag po sa batas. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Kinuwento po sa akin nung tinawagan niya yung pangyayaring iyon. Yung pangalawa naman po, grupo nung isang former local government executive. Yung pong isa doon, nag-text mismo sa akin. Yung text, ang pinapalabas niya, ang involved talaga yung isang pulis, nagbibigay siya di umano ng impormasyon, pero pinapalabas niya na walang kinalaman yung local, former local government executive. After which, tumawag din siya. Tumawag siya dun sa taong sobrang close sa akin at ang kanyang tenor, baka daw pwedeng makuha si Commissioner Calinisan na mag-abogado dun sa posibleng criminal case niya. Kung hindi naman kaya, yung mga dating law partner ko ang maging abogado niya. At nakiusap, baka pwedeng paratingin yung mensahe sa akin kasi hindi daw ako sumasagot. Totoo, nababother ako kasi meron kang kasibihan, very brave yung paglapit ng dalawa. Totoo lang din ay naiinsulto ako kasi siguro naman dapat alam na ng lahat una na hindi tayo nababayaran, wala tayong kinakatakutan at patas tayo dito. Kung anong laman ng ebidensya, kung anong makita natin sa ating investigasyon, yun ang magiging basihan ng ating desisyon. Pwede nyo po bang, at this point po, pwede nyo po bang i-identify yung mga binabanggit nyo na yan? Siguro sa kasalukuyan po, hindi naman dahil sa ayaw kong banggitin o takot akong banggitin mga pangalan nila. Totoo, gusto kong banggitin. Pero it is, I think, more prudent to first keep quiet about this, at least for the names. Kasi ako yung magdedesisyon nung kasong ito yung admin case kasama nung buong Napolcom and Bank. Ayokong magkaroon ng ibang kulay. Pero I think obligasyon ko kasi na sabihin sa publiko na may ganitong ganap. May isang linggo ko nang dinidibdib to. Nung nag-file si Totoy sa amin nung Lunes, totoo lang, pinag-iisipan kong sabihin na noon Pero it is not about me. Itong pangyayaring ito, itong paglapit nila, it's not about me. It is about people looking for justice. It's about someone filing a case here in the National Police Commission. Kaya tumahimik ako. Pero after 1 week, di ko matiis I think it's my obligation to tell the people na ganito ngayon nangyayari for utmost transparency. Pero yun, with also the reassurance to the Filipino people na wag ko kayong mag-alala, hindi po tayo mababayaran, hindi po tayo atras, tuloy lang po ang investigasyon, tuloy po ating pagdinig, tayo po ipatas. So kung kinakailangan absueltohin yung mga pulis na to, dahil walang ebidensya, so be it. Pero kung kinakailangan pong may maging accountable po dito to the point of them being dismissed from the service, then so be it. You will cross the bridge when we get there. Attorney, yung sinasabi niyo po na very brave po itong pareho, both camps, no, na lumapit sa inyo, no? Parang syempre nagkokontrahan ito, isang pabor dun sa mga pulis, isang kontra. Yung the mere fact na ganun sila ka-brave para i-approach po kayo or i-approach someone close to you, tingin nyo both are from powerful or may mga powerful backers po ba itong mga ito? Let me clarify, no? Yung pangalawa, technically, hindi naman sa kumukontra siya Hindi siya sa kontra pulis Ang motibo nung pangalawa, sabihin na lang natin na mukhang mai-implicate yung isang local government executive, yung isang former local government executive. So ang motive nun is na dumipa ako to get me as a lawyer or someone very close to me to help. Sino kaya yun, Pag sinabing former local government executive, dalawa lang yung pwede nating pag-isipan dito. Either gobernador, dating gobernador, or dating mayor. Pero most likely, baka mayor po ito dati. Sino kaya yun? Yun ang malaking katanungan dyan. Pero bago natin ipagpatuloy, ito pong pakikinig kay Attorney Ralph Calinisan,
hinihikayat ko po ang lahat na sana'y magkaisa po tayo sa paghahanap ng hustisya para po sa mga nawawalang sabungero. Kasi napakahirap po yung ganitong sitwasyon, katulad po nitong ipapakita ko sa inyong muli, tumatangis po yung nanay. Ang mga kamag-anakan po ng biktima ay talagang nagdadalamhati. Katulad po nito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Carmen Malaca, nanay po ni Edgar Malaca na nawala sa sabungan ni Atong Ang. Ayaw po nating maranasan ng mga mahal natin sa buhay o tayo mismo yung ganito pong pagdadalamhati. Kaya hanggat maaari, ma-prevent sana natin yung mga ganitong pagkakataon sa hinaharap. And mangyayari lamang po yan kapag tayo po sana'y nagkakaisa. Kasi simple lang naman kapag meron pong mga nangyaring krimen na parang merong sense of impunity or sabihin natin hindi napaparusahan, uulit at uulit ang mga yan. Pero kung tiyak po yung kaparusahan, baka sakali ma-prevent po yung mga ganong pangyayari sa hinaharap. Kaya sana, iisa po ang layunin natin dito bilang Pilipino. Wala pong politika dito. Regardless kung sino po sinusuportahan nating mga politiko, i-set aside po natin yan. Dapat nagkakaisa po tayo rito na hanapin ang katotohanan at hangarin ang hustisya para po sa mga pamilya at sa mga nawawalang sabungero. Atong ang masasabi ko lang sa iyo ngayon, malupit ka, isa kang halimaw. Bakit mo nagawa na pumatay ng mga tao? Nasaan ang konsensya mo? 34 na sabungero na mahigit pa ang pinatay mo. Bakit nagawa mo yun? Isa kang demonyo, may sungay. Hindi ka na naawa, napakalupit mo. Birdugo ka talaga. Grabe, ang ginawa mong brutal na pagpatay sa mga mahal namin sa buhay. Kung sa pamilya mo mangyari sa pamilya mo yan, ang pakiramdam mo? Mabuti at nakakatulog ka pa. Pero sanay ka na siguro. Dahil yung ginagawa mo na yan, hindi lang sa mga 34 na sabungero, ang pinagpapatay nyo. Talagang kayo, mga kriminal. Kung sino man lahat ng may kinalaman sa pagkawala ng aming mga pamilya, sana makarumating kayo. Ngayon, masaya na ba kayo? Sa nakikita niyong paghihirap namin ng mga pamilya, kinitil niyo ang mga buhay nila. Nasaan? Nasaan ang konsensya niyo? Tingnan niyo. Ako, tingnan niyo. Matanda na ako. Hindi mo iniisip kung ang mararanasan namin ng mga katulad namin ng mga magulang na may edad na. Dapat ang mga anak namin ang mag-alaga, mag-alalay sa amin. Pero, anong ginawa mo? Hayop ka! Wala kang kasing sama. Magsisinungaling ka? Aminin mo na. Ikaw may-ari ng sabungan. Yung anak ko, wag mo sabihin na hindi sa sabungan mo nawala dahil yung gate pass niya. Nakita namin doon sa sinturera pantalon ng anak ko. Doon sa sasakyan na pinadala nyo. Doon malapit sa amin sa Kalumpit. Talagang napakawalang hiya mo. Yung mga alagad mo na mga pulis. Iba pa, sana hindi kayo patahimikin ng mga konsensya nyo sa kasamaan na ginawa nyo. Diba? Mahirap yung tayo yung magsasabi niyan, no? Ang hirap nung nararamdaman ng mga pamilya po ng mga biktima na ito sa kasalukuyan. Sobrang hirap po niyan. Pero ganun talaga ang buhay. May mga tao na lumalabag sa batas, kaya sana maparusahan kung sino man ang nasa likod po nito. Hindi natin sinasabi na si Atong Ang ay may kasalanan dito. Pero ayon sa whistleblower, siya po yung tinuturo. Ayon naman sa ating Department of Justice Secretary, mataas ang kredibilidad na nagsasabi ng katotohanan itong si Julie Patidongan. At sa mga sinasabi ni Julie Patidongan, mga pulis ang involved. At ang mga pulis na involved na ito, tinatry ngayon na ina-impluensyahan di umano ng kung sino man yung decision making na maaaring gawin nito pong Napolcom. Sabi nga ni Atty. Ralph Calinisan dito, hindi siya natatakot, di ba? Patuloy po natin siyang pakinggan. To help them clear their name, quote-unquote, I don't want to comment if they are involved or not. Sabihin na lang natin na everything is being investigated at medyo nakaka-insulto naman na ang gagamitin mong abogado ako o mga abogadong dikit sa akin, that is very insulting. Dapat pakatas tayo, hindi tayo babayaran at wag ganun. Kasi anong gusto mo paratingin? So kaya kung hindi ko man nireplyan siya sa text, yung dalawang grupo na ito, kung makaabot ng mensahe sa kanila, huwag ginawang subukan.
Pangalawa, sa mga taong gusto pang magsubok, wag niyo na rin hong subukan. Parang awa niyo na ho. Yung sinasabi niyo pangalawang grupo, parang ang point is trying to divert. Kasi parang pinapangunahan na po na yung baka possible involvement ditong former local government executive kanyo. Tama po yun. So ang dinidiktik po niya isang particular na pulis na kasama rin naman sa iniimbestigahan, pero ang motibo iba. Hindi para idiin yung pulis, ang motibo para ilihis. Ang motibo para linisin, quote-unquote, yung pangalan niya at absueltuhin yung sarili niya. Kumbaga, ang tanong, bakit siya nag-aalala na maaari siyang madamay? Bakit nag-aalala siya na nalinisin kagad ang pangalan niya? Meron ba siyang kinalaman? Ganun lang naman yun, di ba mga tol? Kung wala kang maling ginawa o kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero na ito, di ka dapat matakot eh. Hayaan yung ganapin ng NAPOLCOM sa pangunguna ni Attorney Ralph Calinisan ng kanilang trabaho. Huwag niyong impluwensyahan. Kasi sa pamamagitan ng kanilang maayos na trabaho o pag-iimbestiga dyan, lalabas ang katotohanan eh. Yon ay hindi sa kriminal na aspeto. Kung ang mga pulis ba na ito ay gravely talaga nagkaroon ng paglabag sa kanilang tungkulin o sila po ba ay tinatawag na nakapaggawa ng conduct unbecoming of a police officer. Kasi yun po, basically yung ikinaso sa kanila eh. Kaya again, kung wala kayong kasalanan, wala kayong nililihim dyan, wala kayong kinalaman sa pagkawala ng missing sabungero, huwag nyo nang subukan. Kalinisan nga yung apelyido eh. Kung karumihan siguro apelyido nito, baka pwede nyo pang ma-impluwensyahan. O kaya, kung yung kinakain pinapalaman sa tinapay, di ba, cheese, baka ma-impluwensyahan nyo pa. Kasi pera-pera lang yung isa na yun eh. 142 billion pesos in-insert sa pondo noong 2025. Naisingit ko pa. Anyway, balik tayo dito. Ang motive hindi para magbigay ng tamang informasyon, ang motibo para ilihis yung investigasyon. So Sir Commissioner, kung dating local chief executive, tapos para hindi siya sumabit sa kaso, hindi naman sakop ng NAPOLCOM siya. Kasi NAPOLCOM kayo po, nasa mga yung mga kasalukuyang nasa serbisyo, bakit kinakailangan niyang tumulay sa inyo para siya ma-absuelto? In the first place, hindi naman siya sakop ninyo eh. Hindi po. Yung pong mga local government executives, mga local, yung mga hindi po police ay hindi po naming sakop. Pero sabihin na lang natin po, Sir Ted, na may mga ilang pangalan na lumulutang at yung pong ilang pangalan na yun inababanggit po sa investigasyon ng National Police Commission. So, umabot daw po sa kaalaman nung local government executive na yon, yung former local government executive na yon. So, gusto niyang linisin yung kanyang pangalan at kung sakasakaling merong umantong ito sa criminal investigation, in the vernacular, Boste, para naghanap ng katapat. Ganun ang very clear impression sa akin ito. Opo. So, again, para lang mas klaro, Commissioner, so, gusto niyang maiklaro yung kanyang pangalan na wala siyang kaugnayan dito sa pagkawala ng mga sabungerong ito, nang sa ganon, diyan pa lang sa magiging report ninyo, hindi mababanggit ang pangalan niya o ang pangalan niya ay cleared in case lang na humantong sa criminal investigation sa DOJ, ganun po? Tama po, at balak pa kong gamiting akong abogado o kaya pong mga abogado na dikit po sa akin. Sige po. Di ba? Nakakapagtaka talaga yung sitwasyon na yun, Hindi ka naman pinapangalanan ni Patidongan, tapos nagre-ready ka na kagad sa posibleng kakaharaping kasong kriminal. Ang kukunin mo pang abogado, si Attorney Ralph Calinisan, which is hindi naman pwede, commissioner ito ng NAPOLCOM, o kaya yung kanyang mga kasamahan sa law firm. Anong meron? Sino kaya ito? Sana eventually pangalanan ni Attorney Ralph Calinisan, Ako naintindihan ko itong sinasabi ho ninyo, Commissioner, na hindi muna kayo magbabanggit ng pangalan. Pero itong mga nakikinig sa atin, alam nyo na ho, wala naman tayong control sa kanila. Taga saan daw ho ba itong region? Clue. Paniging clue. Di ko alam kung pambira ka talaga, Boss Ted Alam mo, nakaigot talaga sa mga tanungan mo Ako yung taga-subaybay mo noon pa. Sabihin na lang natin na malapit sa Metro Manila. Okay. Opo, sige po. Sige po. So, hanggang doon lang po muna tayo. Sige. So sige. Ganito Ilang po. oras?
ilang oras ang biyahe. Depende kung baradong NLEX. Depende kung barado ang NLEX. Yun yung pasubali ni Ted Filon. Ibig sabihin, norte galing. Kasi NLEX ang ginamit niya, hindi SLEX. Ito, SLEX kasi Batangas area No, bakit NLEX yung sinabi ni Ted Filon? Meron kayang mga politiko somewhere dyan sa starting Bulacan, onwards Pampanga, na maaaring sangkot dito po sa missing sa Bungeros? We do not know. Sige, tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Anyway, sige po, Commissioner, ganito po, no? Opo, ito pong mga taong ito, sa telepono lang po ito, text. And then, yun lang pong isang dating official ng local government ang tumawag talaga sa inyo, just to make it clear, much more clear po. Yung pong sa una, yung pong bossing ng Sabong, tumawag po yun. Hindi po yun nag-text, tumawag po yun. At ang tinawagan po niya isang taong sobrang dikit sa akin. Okay. Yung pong pangalawa, ang nag-text po sa akin ay yung kapatid nung local government executive. Okay. At ang tumawag din po sa taong close sa akin ay yung pong kapatid. Opo, yun ho bang close na iyan ay close po sa inyong trabaho dyan sa Napolcom o personal po na close? Yung pong personal po na close. Naintindihan ko po yung tanong. Okay, sige po. Opo, sige po. Sige, so ngayon, ginagawa po ninyo ito kaninyo para malaman po namin lahat. Opo. At kami po nagagalak din na ito po inyong inilalahad. Kung sila po nanonood ngayon o manonood mamaya sa replay nito, ano ang inyong mensahe po sa kanila, Commissioner? Ulitin ko po, Sir Ted, at doon po sa dalawang grupong nagsusubok po lumapit sa atin para hilutin po ang mga bagay-bagay. Huwag niyo na pong subukan. Ako po yung nakikiusap sa inyo. Pinalaki po ako ng tama na aking mga magulang, pinalaki po ako ng tama na aking lola. May takot po tayo sa Diyos. Hindi po tayo nasisilaw ng pera. Huwag niyo na pong subukan. Hindi po ako takot sa inyo. Tutuloy-tuloy lang po ang investigasyon namin dito. Klaro po ang utos ng Presidente na no stone unturned. Klaro po ang obligasyon ko sa taong bayan. Klaro po ang obligasyon ko sa ating Diyos. Kailangan pong imbestigahan ito para magkaroon po ng hustisya ang mga taong 4 taon na kung naghahanap nito. So, sana all, klaro ang kanyang tungkulin sa kalooban ng ating Diyos, sa kagustuhan ng taong bayan. Meron tayong Senate President ngayon Wag na nga natin singit muna yun. Nabubuisit kasi ako mga tol doon sa nabalitaan ko to 142 billion insertion sa budget Sino ba naman ang hindi mabubuisit doon? Pero focus muna tayo dito sa missing sa Bungeros. So, peace lang po. Let me do my job properly, effectively, without any interference. I don't need these side shows. Kayaan nyo po at pagtiwala po ang lahat na mag-iimbestiga po tayo ng tama at magdedesisyon po ng tama ang National Police Commission. Opo. So far po, update dito po sa pending case ng mga inaakusahan nito pong si Patidongan. So far po, ano na po yung status nito at ilang araw po ang inyong ibinigay na palugit pa remaining sa mga dito po ay respondent? Good news po, Sir Ted, Ma'am Ruth, yung 12 inutusan natin na mag-file ng kanilang mga sagot, nag-file na po ng kanilang mga counter affidavit. So yesterday po, yung pong dosing police tumungo dito sa National Police Commission upang mag-file ng kanilang counter affidavit. Ang kasunod po nito yung ating Inspection, Monitoring and Investigation Service o ating IMIS will evaluate both the complaint, yung pong final ni alias Totoy, pati po yung sagot po, yung pong 12 counter affidavits at lahat po ng ebidensyang nakalap. From there, kung hindi po dapat ituloy dahil po walang ebidensya, i-dismiss po yung kaso. However, kung meron pong at dapat pong ituloy, based on their evaluation, magpa-file po ng formal charge sa National Police Commission ang Inspection, Monitoring and Investigation Service. From there will be hearings. Maghaharap po ang dalawang panig. Magkakaroon po ng submissions po. Papahinggan po ang kanilang mga saloobin. And of course, it will be elevated to the National Police Commission NBank, Napolcom NBank, kung saan po kami po ay magde-deliberate at magde-decision ng kaso. Okay, sige. So kami po ay muling istorbo po sa inyo, Commissioner, kung sakasakali po, dito po sa update nga ng kaso sa Napolcom ng mga pulis na inaakusahan pa lang po naman. So far po, yan ang status dito. Okay, Tama so... po, Sir Ted. Opo. Okay.
Sige po. So sabi nga ni Nanay Christy, ang kanyang kasing apelyido, Kalinisan. Kaya hindi siya, nanonood. Kaya naman, Sir Ted, na kalinitan, tas corrupt. Siguro, kumbaga, kung karumihan ang inyong... Oo. Sige po. Kom, salamat po na marami sa inyong panahon. Mabuhay po, sir. Thank you po. Ayun, di ba? Kalinisan yung apelyido tapos dudumihan ninyo. Pero sino kaya yung dating local chief executive, ano? O mag-explore tayo ng mga bagay-bagay dito without accusing someone. Nangyari ang pagkawala ng mga sabungero na ito, particular sa isang lugar sa Manila. That is Manila Arena. Sino ba ang dating local chief executive dyan? Ang dating mayor na si Hani Lacuna. Pero sabi ni Attorney Ralph Kalinisan, malapit sa Manila, kaya definitely hindi siya. Kung malapit sa Manila, dalawa lang ang titingnan po natin dito, Norte at saka South. Sa North, Bulacan, ang gobernador ng Bulacan, yung pa rin naman ngayon, di ba? Si Daniel Fernando. Tama ba? Sino ba yung gobernador ng Bulacan? Tapos, ang susunod ay Pampanga. Sa pagkakaalam ko, ang gobernador ng Pampanga, yung pa rin naman. Kaya parang wala sa Norte. Nalito lang ako kay Ted Filon kasi sinabi niya na pag hindi barado ang NLEX. Pero kung sa South naman tayo, nangyari yung pagkawala ng ilang mga sabungero sa Laguna at Batangas. Sino ba ang dating gobernador ng Batangas? Ngayon ay vice-gobernador. Mandanas yata, no? Sino ba yon? Yung may edad na. Pero vice-governor siya ngayon. Sino ba ang gobernador dati ng Laguna? Natalo ni Sol Aragones. Kayo na po bahala, pagka-gobernador ang pinag-uusapan. Pero tandaan po natin, hindi lang po gobernador pag sinabing local chief executive. Kasama po dyan ang mayor. Pagka mayor na po ang pinag-uusapan, napakarami po nun. Hindi na tayo makakapanghula doon. Anyway, yan lang muna ang update po natin sa missing sabungeros. Merong nagtatangkang dalawang grupo na impluwensyahan ang desisyon na maaaring gawin po ng National Police Commission. Pero dahil po Kalinisan, ito pong namumuno sa NAPOLCOM, hindi nila kayang dumihan ang kanyang pangalan. Shoutout time tayo mga tol!